ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online at ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po inyong lingkod na sila Arnie Del Babareiro na bumabati po sa inyo isang mainit na hapon po sa lahat ng ating viewers, readers at listeners ng Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong mga reaksyon, karaingan, panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375 at patuloy lang po kayong mag-like sa aming page Serbisyo Balita para po sa mga lokal po na balita po sa inyong mga lugar. Ayan, at syempre bago tayo patuloy at ang mga daming mga nangyari kanina umaga lang. Fresh na fresh yan. Yung kay balitang bumaba na raw, pansamantalang umalis muna sa pwesto niya si Mayor Junjun Binay ng lungsod ng Makati. At para siyempre para mabigyan ng pagkakataon na umusad ang ang mga transaksyon at mga dapat trabaho dyan sa City Hall kasi bagamat ganyan nga nangyayari, naapektuhan yung mga constituents nila dyan sa Makati City. At mamaya may tatanggapin tayong ulat mula kay Gaspar Latam
at kay Edward Flores. Ayan. At Nandyan sila ngayon sa lungsod ng Makati. nandyan nga sila sa lungsod ng Makati. So, unahin na muna natin yung ating balitang kapulisan. Okay, yung police update natin. Okay. Mainit na mainit din to. Siyempre, tuluyan nang tinanggal sa serbisyo sina dating Philippine National Police Alan Purisima, ito ang ating dating Chief PNP at 10 opisyalis ng kapulisan matapos masangkot sa mga anomalyang kontrata na nagkakahalaga ng 100 milyon sa isang pribadong courier service na Pass Documentary Agency Incorporated noong 2011. Nakakita umano si Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagkasala si Purisima ng grave misconduct, serious dishonesty at grave abuse of authority. Kasama din na tinanggal serbisyo sina PNP Firearms and Exclusive Office Police Chief Superintendent Raul Petrasanta, Police Chief Superintendent Napoleon Estiles, Police Senior Superintendent Alan Pareño, Police Senior Superintendent Eduardo Asierto, Police Senior Superintendent Melchor Reyes, Police Superintendent Len Belpabia, Police Chief Inspector Sonia Calixto, Police Chief Inspector Nelson Bautista, Police Chief Inspector Ricardo Zapata Jr., at Police Senior Inspector Ford Tuason. Dahil sa pagkakatanggal sa pwesto, wala na silang makukuhang benepisyo at hindi na rin sila maaaring tanggapin sa anumang ahensya ng gobyerno. Hanggang sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng kani-kanyang pahayag ang mga nasabing pulis hinggil sa kanilang pagkakatanggal. Ayan, at medyo kaya nga masasabi nating bad news yan, para sa hanay ng kapulisan ang nangyaring ganitong kaya nga kasuhan. At ayan, at kahapon nga ay nandun tayo sa paghatid sa huling hantungan finally ni kasamang hinatid na sa huling Rolly hantungan Fajardo, si Kuya Rolly Fajardo, kung tawagin Kuya Rolly. At sayang, medyo nagkaroon tayo ng konting mukhang ayaw na niyang magpakita. Yan. At sayang, hindi natin nakipakita yung kaya nga, halos 1,000 katao yata ang nakipaglabing sa kahapon. At sabi nga ni Vice Karen, sa haba ng motorcade, parang motorcade, halos may mga siguro mahigit 100 sasakyan ang nag-motorcade doon papunta sa simbahan. Sabi nga ni Vice Governor Karen Agapay, muntik na siyang makatulog. Kasi ang balak yata niya doon sa dulo, susunod. Pero anyway, sa pamilya ng pamilya ni naulilang pamilya ni kasamang Rolly Fajardo, yan, nakikiramay po kami at nakikisa po sa inyong pagdadalang hati. Yan. So, at sa ating mga reporters dyan sa ang alam ko si Edward Flores ay nandyan ngayon sa Makati Coliseum kung saan may ginaganap na proclamation, parang pagpapahayag na ng pagkandidato itong ni Vice President Jojo Marbinay bilang kandidato ng pagka-presidente. Ayan, yung una launching, nasa lungsod ng Makati, sina kasamang Gaspar at si Ka Edward. Pero bago yon, ipakita muna natin yung nakakatuwang video. Kanina, press na press na yan. Bago tayo punta muna tayo sa lighter side of this story. Ayan, at sa July 4 ay pagdidiwang ng bansang Amerika ang kanilang Independence Day. At alam ko yata dito sa atin sa Pilipinas ay ang Phil American Day kung tawagin. Phil American Friendship Day. Ayan. At kaninang umaga nga ay ito ang nakita natin, kasabay natin sa kahabaan ng highway sa isang Amerikano yata siguro. Amerikano to. Basta, Amerikano. Yan, Amerikano yan na naka easy ride trike. Yan. At nakawagayway ang bandila ng Pilipinas.
At siguro, ito yung kanyang way ng pagsalubong ng Independence Day ng Amerika at ng Phil-American Friendship Day. Yan. At nakakatawa naman at mukhang relax siya sa kanyang pagbabay. At saka halos lahat ng mga kasalubong sa kanya talaga nakatingin. Kasi imagine, isa siyang Amerikano, foreigner, di ba, dito sa atin. Pero pinapakita niya yung pagmamahal sa ating bansa. Oo, pwede naman na yung bandila nila nakalagay dyan. Pero bandila ng bansang Pilipinas. Baka siguro parang pinaka niya na, wala mo nang uhuli sa aking LTO. Ayan. At dala ko ang inyong bandila. Anyway, nakakatuwa lang at may mga kakaibang eksena sa lansangan tayo nakikita. Ayan. At doon sa ating mga reporters, basta standby tayo. Ayan. At may buena mana tayong pag-uulat. Saan kaya papunta yung Amerikano yan? Lumiko siya sa may bandang Balibago Complex. So, siguro baka mamimili sa may So, anyway, may tatanggapin tayong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At may tatanggapin tayong pag-uulat mula dyan sa lalawigan ng Laguna sa kasama nating si Levi Tata. At Levi, magandang hapon. Yes, magandang hapon kasama ang AGE at nagdapat ng National Disaster Consciousness Month ngayong araw na ito sa panguna ng ni Vicente Tomasar, ang Regional Director Risk and Reduction Management Council na ginanap naman sa lungsod ng Calamba. At una ay nag-motorcade sila mula San Pedro hanggang dito sa lungsod ng Calamba kung saan nagsagawa ka ng kick-off ceremony dito sa The Plaza, kung saan pinangunahan naman ng Buting Vice Mayor Rose Rizal ng lungsod ng Calamba ang pag-welcome sa mga participants. Ayon nga kay Tomasar, mga kabalikat at kaligtasan ng kahandaan sa emergency at anumang panganib ay pananagutan ng pamahalang lokal at nasyonal na bigyan proteksyon ng bawat mamayan ito laban sa pananalasa ng kalamidad o ng mga panganib. Ngunit huwag din kalimutan na tungkulin ng bawat isa na pangalagaan at paghandaan ang sariling kaligtasan. Responsibilidad ng lahat na alamin ang uri ng panganib sa kanyang paligid at kung paano makakaiwas sa mga pinsalang hatid nito sa mga Jake. Okay. So, bukod sa ano ang anong mga nabanggit ni Ross Rizal sa kanyang yun nga, importante yung pagsasagawa ng awareness campaign dito sa sapagkat sabi nga doon sa The Big One, kasama nga lungsod ng Calamba sa apektado kung sakali magkaroon ng malakas na lindol, lalo na yung barangay Kanlubang, at nasa fault line, itong Valley fault line, itong sinasabing lungsod ng Calamba mula San Pedro. Ang pinakamalaking bitak dyan ay mula Muntinlupa, San Pedro, Santa Rosa, yan, at Kabuyaw, kaya hanggang dito. At nagsimula yung kick-off ng alas 7 ng umaga doon sa San Pedro at nag-motorcade sila patungo sa lungsod ng Calamba upang dito na magkaroon ng programa dito sa lungsod ng Calamba. At nagkaroon nga ng press con kanina at tinanong yung mga delegado, yung mga itong DSWD na si Director Lisa Jock, at sinasabi niya handa raw sila. Pero inaamin naman niya na kung sakali daw magkaroon ng kalamidad ay handa naman yung kanilang tanggapan ng tumulong doon sa mga mangyayaring kalamidad o kung magkaroon man ng evacuation center. Pero hindi na raw maulit yung nangyari sa Tacloban na nagkaroon ng uod yung mga relief goods kung saan nakita nga ito at ilan nga sa mga ito ay nakakatira sa kalusugan ng ating mga mamamayan.
Paring Levi, kamusta nga pala sa nagsagawa yata ng serbisyo caravan dyan sa Barangay Bungo? Yes, kasabay nga nito, kasabay nga ng pagdaraos ng latest Terror Consciousness Month dito sa lungsod ng Calamba. Ay kasabay naman yung pagsasagawa ng abot kamay ng serbisyo publiko ni Mayor Timmy Chipeco dyan sa Barangay Bungo. Pakipagtulungan naman ay ABC Kapitan Edison Natividad at 10 ng kanyang mga konsihal dyan sa Barangay Bungo. At mainit naman tinanggap yung nasabing pagsasagawa ng serbisyo caravan na abot kamay at yung mga libreng manicure, pedicure, yung pagpapa-beauty care sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Bungo. Bukod doon, pinamigay din yung mga trash can itong sentro at ganoon din yung mga libreng pagsasagawa ng pagsasayot ng mga birth certificate ng mga hindi pa rehistradong mga tao dyan sa Barangay Bungo. Sapagkat importante ito sapagkat kung hindi ka nga rehistrado sa civil register, ikaw ay bogos o pege na tao dito sa mundo. Kaya wala kang pagkakakilanlan kung hindi ka rehistrado. Kaya maganda itong sinasagawa ng ating buting Mayor Timmy Chipeco na halos abot kamay na yung ginagawang serbisyo. Sapagkat yung mga serbisyong binibigay dito sa lungsod ng Calamba sa City Hall ay hindi na sila magtutungo dito at doon na sa kanilang barangay sinasagawa yung pagsasagawa ng serbisyo katulad ng mga livelihood seminar, mga cooperatives. Yan naman ay panguna ni Leonardo Apulesia, yung chief naman ng department head naman ng Department Cooperative Development and Livelihood Office dyan na tangga sa ilalim naman ng punong lungsod na si Mayor Timmy Chipeco. Parang Levi, so parang napansin ko yata na nandun yata si Vice Governor Karen Agapay. Nandun din kasi naghahati dito. Alam mo ito si Vice Gov Karen Agapay, nagsasagawa rin siya ng libreng gubet para sa Batang Net. Kasabay ng serbisyo caravan ng ating buting mayor sapagkat gusto niya rin na makatulong sa bawat mamamayan sa lungsod ng Calamba. Every time naman ang magsasagawa ng serbisyo caravan itong buting mayor ng Calamba ay kasama itong si Vice Governor Attorney Karen Agapay. Naghiwalay nga lang sila ni Vice Mayor Ross Rizal sapagkat siya yung pinaupo dito sa Disaster Consciousness Month dito sa mga delegado mula San Pedro, Tignan, Santa Rosa, at dito sa Cabuyao hanggang dito nga sa lungsod ng Calamba. Yung mga quick response team nila ay pinarada rito at yung mga kagamitan nila sa pag-rescue ay kasama. Alam mo, maganda rin yung yung bayan ng yung lungsod ng San Pedro sapagkat moderno rin kanilang equipment lalo na yung pagdating sa mga rescue operation. May nakita tayo yung magandang gamit sa lungsod ng San Pedro. Pero hindi naman ang pinakamoderno ay itong sa lungsod ng Santa Rosa sa panguna naman ang butihing Mayor Arlene Arcilla. At ang Cabuyao, kukunti nakita nating mga responder nila doon dito sa sinagawang motorcade mula San Pedro hanggang dito sa Calamba City. Tajay. Okay. Okay, kumpletong-kumpleto na yung balita ni Kalevi. So, yan ang ating kabuhang ulat kasamang RJ mula pa rin sa labas ng impilan. Levi Tatad, nagsiservisyo para sa serbisyo balita live online. Okay, maraming salamat kasamang Levi Tatad at yan nga yung sinagawang pag-launching ng National Disaster Consciousness Month. Ayan. At sa bahaging yon ay nais naman natin na mapakinggan man lang kahit paano yung tinig ni Vice Mayor Ross Rizal sa kanyang mensahe dun sa isinagawang launching at pakinggan muna natin to. Vice Mayor. Pumapasok ang kahalagahan
ng pagkakaroon ng mga very functional na Disaster Risk Reduction and Management Council or Office mula sa barangay hanggang sa nasyonal na level. With the essence of true partnership and cooperation, we can overcome the hurdle of progress. Tuloy-tuloy man po ang takbo ng mga lungsod at bayan sa Calabarzon tungo sa kaunlaran, hindi maiiwasang may kalamidad na pipigil sa pagtakbo. Kung nakita niyo naman po talagang ang mga barangay officials naman po natin ay talagang katulong na rin po talaga ng city government sa pagpapalagana po ng mga informasyon, paghahanda, and other activities. Just in case po na dumating po yung dabigon. At umaasa tayo na sa darating na panahon, magiging mabilis ang kasangkapan yan para matukoy ng mga tao natin sa barangay na dapat silang maghanda. Dito po pumapasok. Okay, so yun nga, narinig natin ang tinig ni Vice Mayor Ross Rizal at ang Provincial DILG. Si Sir Dalupe. At may tatanggapin naman tayong ulat mula sa labas ng ating himpilan. At may tatanggapin tayong ulat mula sa lalawigan ng Cavite sa ating kasamang si Miss Lady Expose kay Ate Beth Sarinas. Ate Beth, magandang hapon. Okay, magandang araw po sa inyo lahat dyan. Lalo na sa inyo kasamang RG at kasamang Laali. Maging sa mga staff at nurse at miyembro ng ating Serbisyo Balita live online. At siyempre po, bago po muna natin usasahan ang ating ibabalita sa araw na ito, ay nais ko po muna sanang ipaalam sa ating iba pang mga kasamahan dyan sa lalawigan ng Cavite, maging sa ibang lugar, na ang pagpanaw po ng isang kasamahan natin sa pamamahayag. Ito po si Del Villanueva, yung publisher ng Diaryong People's Bulletin, na ngayon po ay kasalukuyan nakaburol at siya po ay inabutan ng pagkamatay sa Pilar Hospital sa Iloilo sa sakit sa heart attack. At ngayon po ay nakaburol siya sa kanilang lugar doon sa Bukandala, Iloilo City. At bago po ay pinapakita din po natin doon sa ating mga kasamahan sa media na sana naman ay pagdala nila ang ating yumaong kapatisan na po ay nagsigasin kanila. At sa ating pong mga viewers and listeners sa ating programa, today is July 1st, araw po ng Miyerkules, yes, at sinigisimulan sa alas 4 ng hapon. Okay, ngayon po ay ating tatalakayin kasamang RJ. Medyo na-exit ako kasi medyo mayroon na tayong kasama rito na nakikinig at nanonood ng ating programa sa oras na ito ngayon. Ay iaalala na lang po natin yung mga parak na nagre-recycle ng drugs. Yun po ay ayon sa mga post messaging at tawag po sa ating tagapa dito sa Extension Office natin sa Iloilo, na ayon sa Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force ASPO, siyang na pulis ang kanilang naaresto dahil sa pag-recycle ng shabu mula Enero hanggang Mayo 2015 taong kasalukuyan. Mas mataas ito kaysa sa mga inaarestong pulis noong 2014 na umabot lamang sa umano sa 5. Ito ay dito pa lamang sa Metro Manila. Paano na ngayon ang mga parak dito sa probinsya na ginagawang hanap buhay na ang pagbebenta ng shabu at ang pagsupulis ay sideline na lamang lumalabas. Dapat magsagawa na rin ng diktigang kampanya ang Philippine National Police at PNP para malipong sa kanilang hanay ang mga tinuturing na talo. Hindi nakatakataka kung bakit sa kabila ng mga sunod-sunod na pagsasalakay at pagkumpista sa mga shabu lab at pag-aaresto sa mga Chinese drug traders ay hindi pa rin masawata ang pagkalat ng pinagbabawal na gamot na droga. Bawal na gamot.
Alos linggo-linggo ay may nahuhuling drug traders na may taglay na kilo-kilo sa buo pero walang katapusan ang problema sa illegal na droga. Yun po ay namin din mismo ni ex-spokesperson Chief Superintendent Roque Maldega na nire-recycle ng mga pulis ang kanilang nakukumpleto sa buo at saka ibinibenta muli sa kalye. Salita ni Maldega, may mga polisi na hindi dumadalo sa hearing ng drug suspect sapagkat nasusuhulan na raw ng malaking halaga. Kaya ang mga nangyayari ay nawawalan na ng silbi ang pag-aaresto sa drug traffickers sapagkat ang mga testigong pulis ay nawawala na, natatapalan na rin po sila ng pera. Kailangan ang makatotohalang paglilinis sa mga miyembro ng PNC, hindi mawawala ang problema sa droga hanggat hindi sila nalilipol ng mga pulis. Na ang mga pulis na gumagawa ng masama, nadadaan ang iba pang tapat at malinis sa pulis sa ginagawa ng kanilang kasamahan. Kawawa ang bansa kung ang mga inaasahang maglilingkod at magpaprotekta sa mamamayan ay sila pa palang magtutulak ng droga. Saan tuloy sila sa pagduro ng mga drug traffickers ay sila pa pala ang nagpapakalat at nagpapalago ng negosyong pagbebenta ng droga. Kailangan ng PNC ang tulong ng mamamayan para malipas ang problema sa droga. Yun po ay pinaabot mismo ng mga PNC police na matitino na sadyang may iba silang halo ng mga kapulisan natin dito sa Metro Manila, maging sa mga probinsya dito sa lokal, at maging sa mga hanay ng mga special action force. Ayan po ay sila ay mga nananawagan din na naway yung Oakland Lampas-Sibat na operation na ngayon kumakalat sa Lisa Regional, diba po, pakinang agayin po ang hinihintay nila na malinis at tuluyan ng masusil ang droga sa buong Pilipinas. Okay, hanggang sa susunod po, abangan na lang po ang mahalagang kaganapan dito lamang po sa Servicio Balita Live Online. Ito po si Media Exposed na si Beth Sarinas, nag-uulat at siniservisyo para sa bayan sa Servicio Balita sa Cavite. Okay, maraming salamat Ate Beth Sarinas at siyempre puspusan man ang kampanya ng ating kapulisan sa laban sa droga, kung may mga tiwaling pulis pa rin na kumakapit dito wala ring mangyayari. So meron tayong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Mula dyan sa lungsod ng Makati, ang kasama natin si Gaspar Latam ay may update. Magandang hapon, Gaspar. Yes, sir. Hindi inaasahan, formal lang nagpaalam ang si Mayor Junjun Binay sa kanyang mga supporters sa lungsod ng Makati na kung saan pansamantala muna yung iwanan ng kanyang posisyon bilang punong lungsod. Ayon sa kanya, kung puso niyang susundin ang kapasyahan ng korte na binibigyan siya ng 10 araw para mag-submit ang mga dokumento tungkol sa kasong sinampa sa kanya, ganun din sa temporary restraining order na kanilang hinihingi para pawalang visa ang order ng ombudsman na siya namang nagsuspindi bilang punong lungsod ng Makati. Ang kaso ni Ergen din ay may kinalaman sa Diumano over po sa pagpatayo ng Makati Science High School. Ngunit ito ay taas ng pinabulaanan ng pamilya Pinay pagkot ito ay isang uri ng panggigipit lamang sa kanilang pamilya dahil ang kanyang ama na si Vice President G.D. Martino ay siyang nangunguna bilang aspirante bilang presidente sa 2016 presidential election. Samantala, hanggang ngayon ay tila pulilat naman sa survey ang nagpatupad ng suspension order na walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng Department of Interior and Local Government na si Maruan. Kaya malinaw at maliwanag na ang mga kaganapan dito sa lungsod ng Makati ay tila na painit ng painit tungkol sa 2000 eleksyon. Nandito ang pahayag ni Mayor G.D. Martinay
ni Junjun Binay bago siya umalis sa City Hall kaninang umaga. Hindi ko kayang itiisin na meron pa akong masaktan. Hindi ko pong kayang tiisin na tayo po ay binibigyan ng karahasan dito sa ating lungsod na ang mga mamamayan po natin ay naabala. Ako po ay kahit labag sa ating puso, ako po ay pansamantalang lilisan sa ating sinigil. Lagi pong sinasabi, dahil po ang aking ama ay isang abogado, naging human rights lawyer, huwag po nating tutularan ang mga kalaban po natin sa politika na binabali po ang mga batas, ginagamit po ang buong pwersa ng gobyerno. Ipakikita po natin sa kanila na kahit na ganito ang dinadanas natin, kahit tayo ay minamaltrato, kahit na binabaluktot ang mga batas, na tayo po ay laging magtitiwala sa batas. Wala pa ho tayong TRO. Hindi rin po dinideny ang ating petisyon. Pero kailangan po nating galangin ang hukuman. Ito po ang lagi nating sinasabi, na kailangan po nating sundin kung ano ang kapasyahan ng hukuman. Hindi po dito natatapos ang laban po natin. Hindi ko po kayang... Sir, yan ang madamdaming pahayag ng dating Mayor Junjun Binay dito sa lungsod ng Makati. Ito si Gaspar Latam, sumiserbisyo sa bayan para dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Okay. Mamaya baka mapunch interview natin si Mayor Junjun Binay o si Vice President Binay dahil kakausap dyan ng isang reporter natin si Edward Flores. Nandiyan din. Nandiyan ngayon sa, sa Makati Coliseum. Launching ng una. Ayan. At standby lang kay Edward at sana naman ay makapanayam natin si kung hindi man si Mayor Junjun Binay ay si Vice President Jejomar Binay. Ayan. Naalala ko to. May naalala tuloy ako kapitan. Ayan. Pero anyway, ayan. At siguro naman itong nasabi natin kapitan has learned his lesson. Dahil kahit pa paano, sige, pinaunlakan natin yung yung peace treaty ba? Tawag dyan. At bagamat dumaan sa pinadahan sa ating isang kaibigang kapitan dyan, siguro naman ngayon alam niya kung paano trumato sa media. So, magbabalik ang Serbisyo Balita live online makalipas ang ilang paalala. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasignan na nagulat na
Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online at meron tayong tatanggaping ulat mula sa ating kasama dyan sa nasa Krami yata si Ka Roger. Ayan, At meron tayong pag-uulat mula dyan sa Manila sa kasama natin si Ka Roger Umeres. Ka Roger, magandang hapon. Sa loob ng tapos ng buwan na ito na ang ginawang operasyon ang Muslim unit ng Masbate. Ang nananasagutin ay sina Darwin Fernandez sa visa ng warrant of arrest sa kasong malicious suit. Kerwin Tikina alias Tutoy ay kasong PD 705 o hindi na Kerwin Tikina sa visa ng warrant Padangkong General natin Asiro Jamil bilang may kaso na Bander Case number 12196 SP Repeat may nakakambang kasong Bander Case 12196 James Anderson alias Kano may kasong violation of section 11 RE 9165 at violation RE 10591 Vincent Rebel sa visa ng warrant to arrest red case as amendment violation RE 7610 Romit Tayula sa visa ng warrant to arrest section 68 at illegal logging. Ang Armin Betzeler arestado sa visa ng warrant for arrest robbery with abanting. Ang Nirel Betzeler sa kaso ng robbery with abanting. Sa lukuyang nag-iimat ng Riyadh na bakal ang mga napuling most wanted person sa jail ng Masbate. Mula dito sa Campo Grande, Quezon City, Philippine National Police Headquarters. Ito si Regina Umeres, patuloy sa serbisyo sa bayan dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat Ka Roger at yan, talagang masipag ang masipag si Lolo. Oy, masipag din nga pala yung hepe ng sinuluan, bayan sinuluan. Panay ang huli din niya ng most wanted, si Police Chief Inspector Edmund Oba Cabestrano. Yan, congrats, sir. Yan. So, Edmund. at syempre sa katatapos pa lang na maalala ko lang yung diyan sa mga sa kaganapan diyan sa Makati. At ewan ko, ano ba yung naging statement ni Marojas dyan? Yun. Sa mga, sabi daw po ni Secretary Marojas, sa mga Binay, hindi inyo ang Makati. Ganon. Inaari ba ni Hindi naman inaangkin ng mga Binay. Sino ba may sabing Binyan City, Binay City? Naging Binyan City. Ba't naging Binyan City? Anyway, ay isang magandang hapon nga kasi pala ang mga Binyang daw, siyempre. Pag sinabi mong lungsod ng Binyang, maalala mo, mga Alonte. Oo, isang magandang hapon nga pala sa multi-awarded dyan na mayor ng Binyan City na si Len Alonte. At siyempre, yung isa pang multi-awarded na mayor dyan sa Laguna, yan si Mayor Ernie Narcillas. Ang magandang hapon ho. At syempre, sana mo na rin natin si Mayor Baby Kataki sa lungsod ng San Pedro. Yan. At syempre, batiin na rin natin yung kapatid ni Mayor Ernie na si
Arnold, si Kuya Arnold Arcillas, ayan. At syempre si Consel Gelalonte. At syempre, kung ano ang puno, siya ang bunga, ang kanilang daddy ni Mayor Len. Ang dating Mayor Arthur Alonte. Ayan. At maalala ko nga pala, ay malaking pasensya nga pala kay Kapitan El Maramba. Happy birthday. Yan, happy birthday po. Alam ko, baka nagtampo ka, kami lang po yata sa mga media ang wala dyan. Kami pa naman po yung unang-una yung inimbitahan. Pero anyway, alam niyo naman na andito kami para sa iyo din. At dahil syempre, nandun tayo sa paghatid sa huling hantungan ng ating kaibigan si Rolly Fajardo. So, siguro naman ay mauunawaan naman ni Cap L. Pero sigurado yan, sa susunod na birthday niya, victory party, sigurado andun tayo. Victory party na yan, sigurado. At hindi pwedeng hindi kami mawala. Hindi kami wala dyan, di ba? Kailangan nandiyan kami. Kami unang-una, kami pa lang ang magbubukas ng gate nyo. Ay, syempre, happy viewing din, nakatutok sa atin. Kanina pa, nainip na nga sa paglabas natin. Syempre, ang magiting na kapitan din ng lungsod ng Santa Rosa, ang magiting na kapitan ng barangay Don Jose. Diba? Yung aalalay sa lungsod ng Santa Rosa. Si Kapitan Jose Joel Aala. Joel Aala. Yan, maaari pang sabihin, baka yung si Kapitan Aala, masabing inaangkin ng barangay Don Jose kasi siya ay si Kapitan Jose Joel Aala. Kasi nasa pangalan niya, di ba? Oo. Kapangalan niya yung barangay. Biro mo, Don Jose. Ito naman si DLG Secretary Marojas, hindi naman inaangkin ng mga binay ang Makati City. Hindi naman lumabas wala namang ordinansang lumabas na pinapalitan ng Makati City na Binay City. Kaya kasi nasabi, hindi pa kasi bumababa sa pwesto si Mayor Junjun Binay, di ba? Ay, siguro naman kasi mayroong... Siguro nasabi lang ni Secretary Marojas yun. At narinig naman natin sa sinabi ni Mayor Junjun na ay dapat natin igalang ang batas. Dahil isang abogado ang kanyang ama. So, ika nga, siguro, yung medyo natagalan sa kanyang pansamantalang pag-alis ng City Hall, baka naman siguro yet to confirm yung yung desisyon, yung order sa kanya. Tsaka syempre marami sa mga supporters nila ang pumipigil na huwag bumaba sa pwesto, di ba? Syempre nagtatalo yung kalooban nila kung bababa o hindi. Yeah. Pero syempre ayaw nilang magkaroon pa ng kaguluhan at sakitan ang mga pulis at mga supporters nila. Kaya siguro minabuti na rin nila na pansamantalang bumaba. Ayan, bumaba ng elevator at pero yung vice mayor nila dyan, wag masyadong kampante sa pagkakaupo. Si Vice Mayor Romulo Kid Peña. Yan. Ay, wag naman yung lalagyan ng epoxy o Loctite ang inyong upuan para hindi na kayo malis sa upuan nyo. Baka mapasarap. Hindi natin nalalaman. Baka naman binibigyan lang si Mayor Junjun ng 10 araw. Pag nag-produce ng mga legal papers yan, at mapatunayan na talagang wala siyang kasalanan, pag naglagay kayo ng epoxy dyan sa upuan nyo, sigurado babakbakin yung upuan nyo. And then at least, maramdaman naman niya na maging mayor siya. Oo. Hindi, sinasabi naman, kinakatwiran na niya, magkaibigan naman daw sila ni Mayor Junjun Binay. Pero, by the looks of it, alam naman natin yung mga yan. Hindi naman nila lahat ng vice pero may mga ilang vice dyan na talagang wala nang ginawa araw-araw kundi manalangin, magpunta sa simbahan. May mangyaring masama. May mangyaring masama doon sa chief executive para siya na makahalili. Aminin na natin, hindi ba ka-fair minds? Kulang na lang, mag-alay kayo ng kung ano-ano sa simbahan para kayo na umupo. Yan, kayong mga vice pero bibihira naman yung mga vice na ganyan. Anyway, weather lang yan. Weather lang. May alam mo kung vice na naging pangulo Talagang inabangan yung pagkakaalis ng pangulo para lang siya umupo Ganong katindi mga vice. Anyway, ayan, at meron tayong pag-uulat ulit mula sa labas ng ating himpilan.
At may tatanggapin tayong ulat mula dyan sa lungsod ng Parañaque sa kasama natin si Adan Gabato. Adan, magandang hapon. Hello, Adan. Ayan, nawala. Talaga namang ang ating ang signal. Ayan, di ba sa lungsod ng Cavite yan? Happy viewing nga pala sa mga kaibigan natin. Dyan sa, mga kaibigan natin dyan si Reynoli Pones at Nesel Mutas ng Action Balita. Ayan, yun yung mga kaibigan din natin media sa Cavite. Ayan, at nakikiramay po kami doon sa isang publisher ng newspaper dyan. At pipilitin po ng inyong lingkod na makapasyal sa inyo. Pero anyway, kung ano man, ay nandiyan naman ang ating mga reporters at para at least ma-extend ang ating pakikiramay. Ayun, condolence din syempre sa pamilya ni Kakang Ato Barairo ng Barangay Sirang Lupa. Ayan, pasensya na po mga kaka, hindi po ako nakarating dyan kasi kahapon ko lang din po nalaman. Namatay na po pala si Kakang Ato Barairo. Ayan. So, Ato pala yun. Ayan. At anyway. At syempre, dun sa ating mga kaibigan dyan na hindi natin napapasyalan, huwag kayo magtatampo. Talaga namang hayaan nyo at sisingit tayo ng time para makapasyal sa inyo. At talagang napakadami lang nating mga inaasikasong mga kasama sa labas at so, yan. At siguro naman, okay na tayo dito. At may tatanggapin tayong pag-uulat mula sa lungsod ng Parañaque sa kasama natin si Adan Gabato. Adan, magandang hapon. Okay, magandang hapon. Formas lang isinagawa ang promosyon sa ilang mataas na opisyal ng PNP. Kamakailan ang ganapin ng isang simpleng seremonya sa compound ng Philippine National Police Headquarters, PNP Camp Crame, Quezon City. Ang intention sa promosyon ng apat na mataas na opisyal ng PNP ay inubahan ng bagong PNP Police Deputy Director Leonardo Espina ay batay sa ipinalabas na rekomendasyon ng DCNC Secretary at National Police Commission Chairman Man Rojas. Ang mga itinaasang rango sa pagiging Police General ay sila Lieutenant General Danilo Santos, Directorial Staff, General Police Director Major General Moro Belhili Comanda ng Special Action Force. Binigyan namang promosyon sa rangong Police Chief Superintendent Brigadier General si Rosauro Ventura ng ASIO DIDF at Police Chief Superintendent ng IAS. Chief Officer Francisco de Belen Jr. from PNP PIO Camp Crame, Quezon City. Paragdagan dito kasama nga din kung saan ay may patakbo pa ng wedding sa Dasmariñas City, Cavite na makailan ang labas ay 6:27. Sa umaga naman ay 6:10. Ang momentum na sa Bulilo lang ang wedding. Sa itong July, ngayon lamang araw na ito, ang labas sa wedding ay 30-11. Isang mapait ang pagbati ng pagkakakikiramay sa pagpanaw ni Del Villanueva ng publisher ng People's Bulletin. Ang kanyang labi ay nakaburol sa kanilang bahay, sa kasalukuyan, yan sa Prestige, Bukandara dos, City of Imos, Cavite. Mula rito sa Parañaque City, ito si Adan Gabato, patuloy na sa serbisyo sa bayan, dito lamang sa Serbisyo Balita, live online. Okay, maraming salamat kasamang Adan. At ayan, may bola pala ng wedding dyan sa Dasmariñas, ha? Ayan, condolence nga pala sa pamilya ng publisher na si Del Villanueva. Ang anak niya, yung nasa CIDG, di ba? Si Devil. Oo nga. Eh, yun. Condolence po, sir. Eh, kailangan natin pumasyal nga talaga pagka ganyan. Anyway, at mukhang may, ito, good news pa ulit.
good news sa ating bagamat may mga bad news tayo sa PNP. Ito, may good news kami para sa inyo. Ayan. Ayan, syempre may bonus ang PNP. Yan, ibinigay na. Ipinalabas na kahapon ng Philippine National Police PNP ang Productivity Enhancement Incentive ng 155,000 uniform and non-uniform personnel. Syempre, diretso sa ATM ang kanilang payroll accounts ng bawat miyembro ng PNP. Ayan, na nasabing bonus matapos ang special allotment release order ng Department of Budget and Management at kaukulang notice of cash allocation para sa 2015 ng pambansang pulisya. At syempre, yung kabuang detalye, ibabalita ni Adan Gabato sa kanyang programa. Kasi nandiyan siya ngayon sa Camp Rami. Ayan, at kaya ako'y napapangiti. Sabi sa ulat ay diretso sa ATM. Ang problema, baka naman si Mrs. ang may hawak ng ATM. Usually, hawak ng mga police yung ATM. Oo, hawak. Para wag magduda yung mga misis. Hindi, hawak ni... Hindi nila alam, may ibang diskarte ang police, di ba? Hindi, hawak ni police yung ATM. Pero si Mrs. ang may kapisado ng password. Hindi, ang mga kapulisan, mababait yun sa mga white nila. Ay, kabait. Oo. Ayan. Pwede naman ibigay ng ATM. Madiskarte naman sila. Oo. Pwede naman i-over the counter ang withdrawal kayo. Anyway, yan. Good news para sa ating mga kapulisan. Ako, pero sigurado ko, karamihan dyan, sasabihin, pambayad na lang sa utang. Ayan. At gano'n naman palagi advance na ang ating ina-advance na ang ating... Hindi, sa silang sa mga misis ay marunong mag-budget, tumutulong din sila sa pagkita ng kanilang, ng mga mister, yun. Oo nga, yung problema nga minsan kinakapos pa rin talaga kahit baka naman sila shopping agad kung mahawak na yung ATM ng kanilang mister, di ba? Ay, pagtitira niyo naman si mister. Dapat matuto rin sila mag-budget para huwag matutong mangutong ang mga asawa nilang pulis, di ba? Bigyan niyo ng maganda-gandang allowance. Bigyan niyo rin naman ng allowance, yun. Kayo mag-budget. Bigyan niyo isang araw. Ayan. Kasi hindi alam din ng mga misis yung buhay pag nasa labas na yung kanilang mga mister, diba? Kaya nga, pwedeng mangyari dyan misis, nasa iyo na ATM, ikaw na ang bahala sa sweldo ko. Aba, syempre si misis tuwan-tuwa. Shopping agad. Nasa kanya ATM. Ang hindi alam, ito namang si Mamang Police. Nagpapaganda si misis para wag mang babae si sir. Kaso problema, may ibang resources tong si Mamang Police. Lalo na yung matulis. Kaya ayun, nakakagawa ng diskarte, hindi na niya intindihin yung ATM nga niya. Meron na siyang external resources. Ayan. Ayan, mga misis na mga pulis. Ayan. Medyo babantayan. Medyo, tumutok lang kayo dito sa Serbisyo Balita. At malay nyo, baka naman ang mister nyong pulis ang naiulat na namin. Ayan. Di bali sana kung magaganda ang at accomplishment ang may ulat. Pero pag nagkataon, baka naman... Sa sobrang pagdidemand yun ng pera, ayan, kung ano na naisip. Nang hold up na pala ang mister nyo. Kapareho nung dalawang PO1, di ba? Na tinalakay ni Tibet Salinas. PO1 pa lang itong dalawang to, na sangkot na sa kidnapping for ransom. Sinayang ang panahon ng kanilang pagte-training. At yung iba naman, sa sobrang init ng panahon, siguro nalimutan mag-swimming. Ayun, hindi naman naalagaan ng misis niya. Ganon? Oo. Siguro kahit naman sinalagaan niya, talagang mainit lang si Hepe. Mainit yung... Diba? Pati ang kanyang policewoman ay minirest siya. Mainit ang panahon kasi. Sinisi pa ang climate change. Sobrang init ng panahon. Maya-maya, yan ang mahirap dyan, sa araw, sa umaga, buhos ang ulan. Pero pagdating ng hapon, buhos naman ang ulan dyan. Katindihan ng araw pag sa umaga, sa tanghali. Uy, speaking of climate change. Sa July 3. Sa July 3, merong hearing. Yan, public hearing sa July 3, 8 a.m. sa Sangguniang Panliliwigan. Para sa dalawang ordinance sinusuportahan din natin. Ang Waste to Energy Project at ang LCCAP. Yun. Yun yung tungkol po sa climate change. Ayan.
habang hinihintay natin ang pag-uulat ni Koy. paano si Edward? Kala ko si Edward na magre-report. Anyway, standby lang dun sa mga hindi pa nagre-report at tatanggapin namin ang inyong pag-uulat. Ayan, at makalipas ang ilang paalala. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. At meron tayong tatanggaping pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas. At may pag-uulat tayo mula sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Koy Laura. Koy, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, mga Marcel. Arestado ang isang suspect na salong tangkang panggaasa na nakilala si Jinil Boston Imo yung 22 anyos nasa walang trabaho at Tubong Iloilo City. Nasalukuyang presidente ng Ternate Street, Barangay Palyokan, West Batangas City. Nakong alas 10 ang umaga ng aksyonan at arrestuhin ng mga tauhan ng Batangas City Police Station ng kanilang warrant section sa pangunguna ng mas gatig at napakasipag na si SP Otto Tadeo de Chavez at sa ilalim ng pangumuno ng kanilang hepe na si Police Superintendent Danilo Pumilla Mendoza ay kanilang inaresto at isinilbi ang isang warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Aida T. Santos ng RCC Branch 7 Batangas City laban sa nasabing suspect na pansamantalang nakatira sa Barangay Palyokan, West Batangas City. Nag-ugat ang kasong pinakaharap ng suspect noong Marso 3, 2015 sa Sitio Tangisan, Barangay Libro, Batangas nang sapilitan nilang mataskarin ang pit ng nagamalang Manilin Cabe, Alpis sa isang madilim at madamong lugar para pagsamantalaan. Bakit surating nakatakas ang biktima? Magkala isang wanted person naman ang kalambas ng nasumpo Municipal Police Station na kinilan ng suspect na si Ignacio Cabral Terpinan alias APA 38 anyos, speaking partner at dating membro ng Katguru at presidente ng Sitio Kalumangan, Barangay Butongkang, Katugpo, Batangas para sa kasong violation of Article Section 10 as A in relation to Section 3 Paragraph C of Republic Act 1716 dakong alauna ng hapon ang magsagawa ng operasyon ng Nasugbu Municipal Police Station na pinangunahan ng kanilang hepe na si Police Chief Inspector Pablo Makatangay Aguda Jr. laban sa nasabing suspect sa Barangay Tok, Nasugbu, Batangas at nagresulta ng matagumpay sa pagkakaresto kay Ferdinand at isinilbi ang warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Mercedes Nandal, Lindog Presiding Judge ng Regional Trial Court Judicial Branch ng Nasugbu, Batangas na may petsang Mayo 26, 2015 na mayroong inirekomendang fianza na 40,000 pesos. Sa ngayon ay pansamantalang nakakulong sa sinitang bayan ng Nasugbu ang nasabing suspect habang hinihintay ang pagdinig sa kasong kanyang kakaharapin. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ako si Ipolito Laura, nagsiservisyo at nagpabalita para sa Servisyo Balita, live, worldwide. Okay, maraming salamat kasamang Koy Laura. Ayan, at mukhang busy rin tong kasama nating si Ryan at pero yan si Adrian nga pala, may nag-text siya pakisalamatan daw natin ng chief nurse ng Amante Hospital na si Miss Ria Poha sa pag-assist sa mga nangangailangan ng libreng anti-tetanus at libreng antibiotics. Yan.
Siyempre, pasalamatan din daw natin si Mayor Lourdes Catakis ng Luzon ng San Pedro sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangang medikal na mga taga San Pedro. Ayan. Siyempre, alam naman natin na hindi magpapaulian si Mayor Baby Catakis. At ayun, napakasipag ng dalawang mayora, si Mayor Erlene at saka si Mayor Lian. Siyempre, makikipagsabayan yan si Mayor Baby. Ayan, tsaka matatandaan natin, yung Amante Hospital, yan, syempre yung mga staff dyan, na panawagan natin yan dahil ang daming reklamo dyan regarding dun sa mga pag-aasikaso. Yan, nakakaawa yung ibang mga nagpapacheck up din dyan. Mabuti naman, at tinawagan ni Mayor Baby Catakis. Ewan ko, kailangan pang tawagan ni Mayor para kumilos. Pero buti naman ngayon at katulad ng sabi ng ating kasamang si Dryan, mukhang medyo napagsabihan na, kumilos-kilos na ang mga staff dyan. At least ngayon, masisipag na sila. Ay sumipag rin, salamat. At dapat lang talaga na pagandahin nyo ang serbisyo medikal. Alam naman natin, yung mga may karamdaman, rindido na nga yan, aburido na yan, tapos medyo madadagdagan pa ng mabagal na serbisyo, kaya matataray ng mga medical staff, o kaya yung medyo makita mo, malayo pa lang, nakasimangot na, lalong matuluyan yung pasyente, paano mainggan yung magpagamot dyan. Pero kapag nakitang all smiles, ang tinatawag na service with a smile. Ayan, consider din sila as public servant, di ba? Oo, kaya kahit ang lingkod nyo, kulang-kulang na ang bakod, nakakangiti-ngiti pa rin kahit paano. Kasi iba yung dating ng lalo sa mga ospital, yung kaaya-aya yung pag-receive ng pasyente, nakangiti yung mga nurse, at kulang lang, malambing ang pagsasalita. Nakakadagdag ng pagbawas ng sama ng pakiramdam ng mga pasyente. Sa mga nurse natin diyan, kayo na magkasakit. Tapos bubungaran kayo ng nakasimango, tatarayan kayo. Kaya pakiramdam nyo, gusto niya ng matuluyan pag ganyan. Ganun lang naman 'yun. At siyempre, kaya nga yan ang takbuhan ng mga may karamdaman para malunasan ang kanilang karamdaman, maibsan ang kanilang pagkarindi. Yan yung profession nyo Kaya, basta, congratulations at binabati natin ang chief nurse sa pag-asikaso. Si Miss Ria Pohas. Basta service with a smile, approve yan dito sa Serbisyo Balita. Ayan, syempre, nag-text yan nga pala, si Kapitan Muloy Latayan, dating kapitan ng Barangay San Vicente, sa Tomas, Batangas, na nanonood daw sila ni dating Vice Mayor Armenio Silva. Happy viewing po. Magandang hapon sa inyo. At dun sa ating kaibigan dyan, si Juancho Medalla, yung dating CIDG po. Happy viewing. Balita ako, hinihimok ng mga taga-bigato ng magkapitan. Kung ikaw ay talagang nandun ang puso mo sa paglilingkuran sa bayan at ikaw ay hinihimok ng iyong nakakarami ng mga kabarangay dyan, go kung saan ka masaya, suportahan ka. Speaking of lunsod ng lunsod pwedeng na maging lunsod kasi yung bayan ng Santo Tomas mukhang madaming humihimok na sumabak uli si dating Vice Mayor Armenio Silva sa Vice Alcalde. Balita ko nga, nililigawan siya maging Vice Mayor ni dating Mayor na si Manding Maligaya, yung Mayor na naging Mayor for 3 months. At siya rin naman kasi ang gusto ni incumbent Mayor Edna Sanchez dahil dati na silang magkatandem. Kumbaga, sino pa ba ang pipiliin ni Mayor Edna? Kung sino yung talagang kilala niya ng magaling at mabait. At yung nagpakita talaga ng trabaho. Kaya nga nakagraduate yung mama At syempre, namulso-mulso tayo doon, di ba, kahapon sa bayan ng Santo Tomas. Sa bayan ng Santo Tomas. Talagang ang dami pa yung maka-Armenians. Kahit nandyan yung incumbent Vice Mayor na si Enon Ramos, wala. Parang mas marami pa rin ang may gusto kayo,
kay dating Vice Mayor Armenio Silva. Hindi, kasi iba naman kasi talaga tinanim ni Vice Mayor ikaw na manilbihan. Tapos ang term niya bilang vice alcalde ng ng bayan ng di ba, Santo Tomas. Ikaw na manilbihan ng 9 na taon. Kanong karami ng projects ang nagawa nun, kanong karami ng mga taong nakasalumuhat na tulungan ng mamas, hindi natin masisisi ang mga taga Santo Tomas. At yan kaya nga, nakatatak na sa puso nila. Yan, at tayo magbabalik makalipas muli ng ilang mahalagang paalala. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Laguna nang ito ay marating ko, para bang ako'y natalo. At welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at ayan, medyo pagkatapos natin magpapuri dyan sa mga ilang public servants natin, dagdagan pa rin natin ang papuri dyan. At ayos nga pala natin mabati itong si magaling na chairman ng Barangay Lecheria sa Calamba City. Yan si Kapitan Alex Patiga. Yan, magtatapos ang term po niyan. Yan, isa pa yan na magtatapos ang term. May mga patunay kasi kapag magtatapos ka ng term o nakatapos ka ng term, ibig sabihin ikaw ay minahal ng iyong mga constituents. Kasi unang-una, kung ikaw naman hindi gusto ng iyong constituents at ikaw naman may mahinang karisma, tiyak dyan magkakaroon siya ng problema. Baka isang term pa lang yan, napalta na agad. Ayan, marami tayong alam dyan. At meron rin dyan mga naka 2 terms, pangatlong term na lang ang hihintayin, nasulot pa. Katulad na, di ba, ng last election, daming mga 2-timers na talagang matitigas na pangalan ng natalo sa lungsod ng Calamba. At hindi lang sa lungsod ng Calamba, syempre, di ba? At syempre, kapag
Yun ang sinasabi nga natin. Kapag ikaw naman ay nagtanim, ganda-gandahan ang tanim para ika nga, mapagbigyan ka ng 9 na taon sa iyong paglilingkuran. Ay, live na live po tayo dyan sa lungsod ng Makati. Ayan, at pinipilit natin makuha natin makakapanayam si Vice President Jojo Mardinay. Kung sino man, si Congressman Toby Chanco, yung spokesperson ni Vice President Binay. Kasi medyo... Siyempre nandun din si Senator Nancy Binay, di ba? Ang hirap din kasi makasingit. Nag-iisa lang kasi ang ating reporter dyan, si Edward Flores, na kaya nga sa... Umalis na yata si Gaspar, di ba? Or umiikot din? Umiikot din, pero kaya nga nakatoka kay kasamang Edward, yung mga ating mga personalities dyan. Alam naman natin na launching ng una yan. So, ang daming mga tao, siyempre, maingay. Kaya nga, napakahirap. Based on experience, ang hirap na makasingit ka ng oras. Ayan, at meron na ba tayong pag-uulat? Ayan. Meron tayong... Ayan, at medyo napahaba ang intro ni Edward. Anyway, medyo may mga naghahanap pa ng maganda-gandang mapepwestuhan doon ng ating kasama at mahina ang signal. Anyway, ayan, mabalik tayo dito kay Kapitan Alex Patiga. Ayan, through the years, nakita naman natin ng mama na talagang bagamat hindi ganun kayamanan ng kanyang barangay, sinikap nila ng kanyang mga kasama sa Sangguniang Barangay na mapaayos ang kalagayan ng bawat mamayan, bawat constituents sila dyan. At nakita naman natin yung mga services naman na binigay ng barangay. Nandyan yung sa healthcare, hindi niya pinapabayaan. At doon sa barangay naman ni Kapitan Alex ay kung tutusin, siya pa nga nilalapitan ng mga ibang kapitan mula sa ibang barangay. Bakit? Dahil doon sa kanya yung sementeryo So, siyempre, yung mga libreng palibing, siyempre, kailangan makipag-coordinate kay Kapitan Alex. Kaya hindi rin talaga natin pwedeng ismulin ang kapasidad ni Kapitan Alex Patiga, di ba? Sa dami rin na natulungan niya. Sa buong Kalambayan. Kaya nga, kung taong yan, ay kung sakali sa pagtatapos ng kanyang term ay magbabalak na magkonsehal, ay siguro naman, kahit yung mag-amang Congressman Jun Chipeco at Mayor Timmy Chipeco, talagang suportado yan. Sisirain daw nga niya yung trend sa lungsod ng Calamba. Kasi usually daw, ang mga nananalo sa lungsod ng Calamba ay mga gwapo. Mga gwapo. At magaganda. Siya hindi naman ganun kagwapo, di ba?
Oh, hindi, makisig. Sabi niya, sinasabi hindi siya kasing gwapo ng ibang mga masyadong humble tong si Kapitan, ha? Pero nakita ko yung picture niya, nung kanya kabataan, ba, ang kisig. Kagandang lalaki. Uy, happy viewing nga pala sa isa din nakatutok din sa atin. Isa ring masipag na ayaw pa rin kumandidato, pero may mga humihimok din na kumandidato sa lungsod ng Calamba. Yung dating konsihal sa Barangay Pansol. Ayan, ang EA. Siya naman yung EA ni Mayor Timmy Chipeco. Si Jeff Rodriguez. Ayan, pinakapatid. Ayan. Ay, medyo hindi yata nalaman ng isang tao dyan na tayo pala ay friends. Na tayo close, ika nga. Ayan, tuloy. Ayaw titingnan muna ang hinahakbangan. Ayan, happy viewing po ako si Jeff Rodriguez. Yung aking kinakapitid niya, bihira lang kami mag-usap niyan. Pero siyempre, pag dumaing ng problema yan, to the rescue, siyempre, pabayaan. Pabayaan ko ba yan? At anyway, yan. At itong kung sakali mang itong si konsyal na tuloy, Kapitan Alex Patiga, magbe-venture sa mas mataas na posisyon. Ayan. Sinisigurado ka na yan. Tiyak na tiyak ko yan. Susuportahan yan ng mag-amang Chipeco. Dahil nakita nila ang sipag ng mama. Hindi kayo magkaroon ng selosan? May favoritism? Di bahala sila doon. Kaya nga dyan natin makikita ang tibay ng politika. Ika nga ng pagkakaibigan. Kung masisira ba yan ng politika. Ayan, at ang hirap talaga ng walang PA ngayon. Ayan, at ang ating coordination sa ating mga reporters ay mano-mano. Ayan. At pinipilit nating makakontak ang kasama natin Okay. Ayan. At may pa-intro na. Ayan, may pag-uulat tayo mula sa labas ng himpilan. At may pag-uulat tayo mula sa kasama nating si Edward Flores dyan sa Makati Coliseum. Edward, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Sir Ryan Diaz. Ganyan na rin sa ating manonood. Kasalukuyang naging tagumpay ang launching ng una ni Vice President Josimar Binay kung saan ating kakapayanin si Congressman Toby Chanco kaugnay sa nasabing launching. Yes, opo, magandang hapon po. Magandang hapon po, Congressman. Yes, magandang hapon. At Congressman, live na live po tayo dito sa Serbisyo Balita, live online. Kamusta po ang naging launching ng una? Okay naman po, successful naman po, very successful. We're very, very satisfied. Natuwa po kami sa doon sa naging turnout dito sa ating launch. Sir, bale, ang buti naman po ay hindi po naka-apekto yung pangyayari dyan sa lungsod ng Makati sa paglo-launch ni Vice President Binay ng una. Hindi naman dahil matagal na ho namin itong plinano ang hindi nga nakaplano is yung biglang pagbaba temporarily ni Mayor Junior Binay. Yun ang hindi nakaplano, pero ito matagal na ho nakaplano itong launching namin. Kumusta naman po yung pakiramdam ni Vice President Binay ng mga Binay po sa pangyayari ngayon? Dito sa launching, sa launching, natuwa sila, naging successful yung launching natin, na ihayag natin yung plataforma ng partido. So, masaya naman po. Okay, so sir, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon para ma-address ang ating libo-libong mga listeners at viewers ng Serbisyo Balita. Nasa inyo po ang pagkakataon sa inyong mensahe. Sa ating mga kababayan at supporters, mga na-ilusad na ho natin ang partidong talagang aasikaso at magkakaroon ng malasakit sa ating may hirap na kababayan. No? Hindi lang yung malasakit at pagmamahal sa mga kababayan, kundi talagang gagawa at action para unahin ang kapakanan ng ating may hirap na kababayan. So, sa inyo lahat, ating mga kababayan, mabuhay ho kayo. Salamat po. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman. Edward. Hello. At mabuti na kapanayam natin si Congressman Toby Chanco. Ayan, parang
Parang mahina na ang signal. Pero anyway, Maraming salamat po, maraming Congressman salamat Bobby Chanco. Edward Flores at kay Congressman Toby Chanco. Yan. Ayan, isa yan sa mga matatapang na spokesperson at supporter at loyal na loyal sa Pamilya Binay. Ayan. At syempre, yan yung idol ni, ni Chief of Sapin Soriano, yung looks. Sila si yung congressman. Sila yung magkamukha. Yung kala mo yung pinagbiyak na bunga. Magandang hapon nga pala kay Sir Vince Soriano, yung hopefully. Ewan ko kung magiging mayor nga ng yan, ang kanyang bayan. Ang dating vice mayor at dating bukal. Vice mayor yan at saka bukal. Pero mukhang may mihimok. Look-alike ka rin ni Congressman Chanco. Chanco ba? Oo. Chonco. Chanco. Chanco yan. Hindi naman related kay Mel Chanco. Siguro, kamag-anak. Baka kamag-anak. Pero yan, sabi nga, pati yung buhok, ginaya na neto ni Sir Vince. Ayan na live po tayo niyan sa lungsod ng Makati. At siyempre, maunawa naman natin siguro sa ibang pagkakataon ay makausap natin ng live dito sa Serbisyo Balita. Ayan si Mayor Junjun Binay. Na alam ko na hindi rin tayo pahihindian sa ating paunlak na live phone patch interview. Ayan. Alam naman natin na hindi naman sila makakadayo dito sa ating himpilan dahil malayo. Tama na yung phone patch interview. Okay na yan. At kay Vice President Binay ay katulad ng sinabi ko nga, abangan nyo yan sa mga following episodes ay makakausap natin ng live yan. Kaya nga... And syempre, hopefully ma-interview din natin si Sino? Si Mayor Duterte. Ayan, si Mayor Duterte, ang matapang na mayor. Ayan. Baka naman kasi sabihan ng ating mga followers dyan, mga viewers, panay locals lang ang kaya nating kausapin. Kaya tuloy ang kapitan dyan sa Kalamba. Kala naman niya. Pero anyway, sige, tinatanggap namin yung paunlak ni nung isang kapitan ni Kapitan Alex. Ayan, binisto mo na. Si Kapitan Alex, lagi naman tayong iniimbitahan ni Kapitan Alex. Hindi. Kung siguro, palibasa, alam na itong kapitan na to, ni Nap Paradas. Kaya, alam niya, yung tamang taong hihinga niya ng tulong para, mag-magic. Kaya nga sinasabi natin, mahalaga yung ugnayan ng media at ng mga public servants. Dahil ano man ang mangyari, kami pa rin ang magbabalita ng kung ano ang inyong kagalingan, ang kaayusan, at syempre, yung hindi nyo nagagawa. Ito nga pala, may panawagan si Gigi, si Hazel Toledo. Ayan, di ba sa sectoral concern siya? Yung Scholarship Program of Laguna Qualifying Exam Schedule. So, on July 4, 2015, sa District 1 and 2, 8 a.m. to 12 noon. Sa Calamba, Central 2, Calamba City, Laguna. At syempre, sa July 5, 2015, District 3 and 4, 8 a.m. to 12 noon at Santa Cruz Central School, Santa Cruz, Laguna. Yan, qualification, freshman college level only, Lagunense. Yan, yung mga requirements, valid ID of student, registration form, with signature, Xerox of report card, white 38-137 with good moral character. Yan, at with grade 85% and above. Siyempre, magdala rin kayo ng ballpen. Yan, sa mga matatalino at masisipag ng estudyante. Yan, tandaan niyo po yan. Ayan, at mag-try na kayo kumuha ng exam at hopefully mapili po kayo. Ayan, at naalala ko nga pala, nabanggit mo yan, mga masipag at nais mag-aral. Meron nga pala tayong naabutan na guardian siguro to, nung isang bata na first year college na nais magpatuloy ng kanyang pag-aaral. At eto nga ang sinasabi natin, sa pamamagitan ni Kapitan Alex Patiga, ilalapit niya ang nasabing bata dito kay Mayor Timmy upang mabigyan ng scholarship o sa matulungan sa kanyang pag-aaral. Ayun. So, kita mo, yan yung sinasabi natin. Sure na yun. Kung hindi pwede kay Mayor Timmy, ilalapit niya kay Congressman Jun Chipeco. Yan. Wala mang pera po si Kapitan Alex Patiga, gumagawa po siya ng paraan. Diba? Ano sabi niya? Kung saan ilalapit. Ang sabi nga niya? Ang sabi nga niya,
patigasan na lang ng mukha yan. Oo. Oo, Siyempre, kaya nga, kinakamalan patibayan niya ang ng- mukha niya, hindi naman para sa kanya, para sa ibang tao. Kaya nga dyan tayo natutuwa dyan sa kapitan na yan Butit nabanggit mo yung scholarship niya, naalala ko tuloy yung... Naalala mo yung nakita mo kanina. na may humihingi ng tulong. Ganyang kalaki ang puso ni kapitan. Sana nga, mapagbigyan. Sana nga, ay masuportahan ng mga taga-Kalamba at makita nila yung sinasabi nating efforts na ginagawa nitong mamang to. Ayan, kapitan pa lang, kala mo'y konsehal na kung kumilos. Hindi naman katulad ng mga ibang konsehal na natapos ang 9 years. Anong nagawa? Yun, ang alam ko, nagpa-organize ng mga parali-rally. Yun ang nagagawa. Sangka. Wala rin naman nangyari. Anyway. Ngayon na ba natin babanggitin yung survey ng Vice Governor or sa susunod na kasi para mahaba-habang usapan? Pag sinabi natin yung survey, ito yung pinaka-latest survey ito yung totoo. May iiyak. Kaya siguro sa Friday na lang natin babanggitin. Sa Friday na lang natin babanggitin. Kasi may iiyak. At ang daming magagalak. Ayan. Yun ang may tunay tayong survey. Talagang yun, from a credible independent survey firm. Ayan. So, eto lang, hint. Kaya ayaw ilabas. Sa ganitong kaaga, ayun, may iiyak. Ay, nako. Ewan. Ayun, kaya ayaw mo na ilabas. Kaya ayaw ilabas. Naiiyak sila ngayon pa lang. Aba, sinasabi naman kasi galing-galingan. Oh, ayan. Pero, anyway, survey lang naman yan. Ika nga, mga survey ay basis lang ng iyong gagawing pagpaplano. Ayan. Kung magpapapekto ka sa survey, magpapekto ka in a positive way. Ika nga, kung medyo nasa ilalim ka, gumawa ka ng parang mangat ka. Diba? So, basta yung survey niyan. Sa Biyernes natin i-announce. Kung saan mang lugar yan, sa Biyernes nyo na rin manlaman. Basta hindi pwedeng i-announce muna ngayon dahil may iiyak. Ayan. So, yan. Okay. Tapos na po yung mga monthly report. Abangan po natin. Ay, maraming salamat sa mga lahat ng mga reporters natin. Yung mga reporters natin, nandun pa rin sa Makati Coliseum. Siguro po, i-record na lang po nila para po sa Friday rin po. Yung mga may interview po din nilang mga politician nandoon. At saka yung iba pa nating mga reporters, talagang they went out of their way na para makapagkumuha ng balita. Talagang kulang na kulang kami sa mga reporters, doon sa mga nagnanais nga pa ng maging bahagi ng media outlets. Nananawagan din kami doon sa mga nag-OJT ng Masscom o journalism dyan, ng mga may hilig na mag-report. Welcome kayong mag-apply dito sa Servicio Welcome po kayong mag-OJT. Ayan. At saka dun sa mga nais na gawing career, ang may media practice, welcome din kayo. Basta hopefully sa Friday din, may interview natin si Mayor Janet De Leon. Kasi may event yata kanina. Ng Taytay Rizal. Ng Taytay Rizal. Ayan. Sa Friday po yan. Basta sa mga interesadong mag-apply sa Servicio Balita Live online at sa Servicio Balita News Online at sa Servicio Balita Newspaper. Yan, 3 outlet yan na pwedeng yun yung mapaglagyan ng inyong mga reports. Ipadala lang ang inyong kompletong resume sa aming email, serviciobalita@yahoo.com. Napakadaling memoryahin. serviciobalita@yahoo.com. Diyan nyo lang ipadala. O kaya kayo mag-text sa 0905-484-3700 o kaya sa 0929-600-3001. Yan, para dun sa intention nyo na nais nyo mag-apply bilang mga reporters. Yan. At hindi lang reporters, open rin ang Servicio Balita para sa mga marketing staff na nais na hindi naman nila career ang pag-uulat, pero career naman nila ang ang marketing o pag-aahente. No age limit po, basta't masipag po kayo, trustworthy, yan ang importante dyan. Inuulit ko, padala nyo lang ang inyong resume sa serviciobalita@yahoo.com. Ayan. Okay.
Okay, tapos na tayo, di ba? Happy viewing nga pala sa kaibigan ko, si Tess Mercado ng Santo Tomas, Batangas. At syempre, get well soon sa uncle ko, kay Kakang Iking Barairo, yan. Tapos kay retired Colonel Cesario Barairo po, get well soon. Happy viewing to Kuya Ferdy Barairo. Hello to Nanay Angele po. Ito po sila Arnie Barairo. Hanggang sa muli. See you on Friday. Yan. At syempre, get well soon rin sa aking mother na mukhang maganda naman ang tinatakbo ng kanyang recovery. At hopefully magkasama-sama ulit tayo sa bahay. At yan, binabati ko rin ang aking wife dyan at ang kids na yung isa lang ang nanonood sigurado ngayon dahil nakaawas na yon sa trabaho. So, sa lahat ng ating mga viewers worldwide na sumusubaybay dito sa Serbisyo Balita live, online, bago tayo magpaalam, isa munang commercial. I love my Centrum. She makes me complete. Ito po ang inyong likod, RJ Salgado, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw, Pilipinas. Malalaking ka